Magandang araw, Sir Casper. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Joshua. Naninirahan dito sa parte ng Camiguin Island ng Mindanao. Maliit lang ang islang ito. Nangyari ang kwentong ito. May katagalan ng panahon ang nakalipas. Na mga panahong ito ay naninirahan pa lamang ako sa isang baryong hindi nagaanong kaliblib. Isang hapon, habang nakatambay kami ng kaibigan kong si Tuning, ay nakita ko si Aling Salve. Ang kapitbahay naming matandang dalagang masungit. May kasama siyang magandang dalaga. Aling Salve, baka naman pwede mo kaming ipakilala dyan sa magandang dalagang kasama mo. Tawag pansin ng kaibigan ko sa matandang masungit nang matapat ang mga ito sa pinagtatambayan namin. Sinamaan siya ng tingin ni Aling Salve at sinabihang magtigil siya dahil baka sasamain siya nito. Aling Salve naman, gusto lang naman naming makilala ang dalagang kasama mo eh. Wika ng kaibigan ko at kakamot-kamot sa ulo. Weh, magsitigil na kayo mga potragis at malilintikan kayo sa akin. Ani ng matanda at pinandidilatan pa rin ng mga mata ang kaibigan ko. Maya-maya ay nagpatuloy na sa paglalakad ang matanda at ang magandang binibini. Nang sundan ko sila ng tingin ay hindi ko maiwasang humanga sa dalaga. Bukod kasi sa napakaganda nito, ay kaakit-akit rin ang hubog ng kanyang katawan. Yummers. Tama lang din ang tangkad at malaporsilana ang kanyang balat. Kaya naman naisip kong may lahing banyaga ang kasamang dalaga ni Aling Salve. Langya naman tong matandang si Aling Salve. Napakaramot. Gusto lang naman naming makilala ang kasama niyang dalaga. Iiling-iling na sambit ng kaibigan ko. Loko ka, tol. Parang hindi mo naman kilalang matandang yon. Alam mo namang bukod sa napakasungit noon ay bantog pang aswang namang kukulam dito sa baryo natin. Matakot ka sa matandang yon dahil baka mamaya ay pagtripan ka ng kulamin o aswangin. Pagbibirong wika ko sa kanya. Sira ulo ka talaga. Kailan ka pa nagpapaniwala sa mga sinasabi ng mga tsismusa nating mga kapitbahay na walang magawa sa buhay kundi ang pakialamanan ang buhay ng may buhay ha? Lalaki mong tao, nagpapaniwala ka sa mga ganyan. Nakangising saad sa akin ni Toneng. Sinabi ko naman sa kanyang hindi naman sa nagpapaniwala ako sa mga usap-usapan. Kaya nga lang ay para naman kasing kaduda-duda ang mga kakaibang ikinikilos ng matanda. Dahil sa napapansin ko rin na halos ayaw nang lumabas ng bahay ang matanda kapag may araw pa. Lalabas lamang ito sa tuwing magtatakip silim na. Gaya ngayon. Hapon na naming nakita sa labas ng bahay ang matanda. At isa pa, ang higit na kaduda-duda, Sir Casper. Dahil sa nag-iisa lamang sa buhay ang matandang dalagang masungit na kapitbahay namin. Pero ni minsan ay hindi pa namin ito nakikitang maghanap buhay o bumili man lang ng pagkain sa labas. O di ba po? Saan kumukuha ng pagkain ng matanda? At kung sakali mang may imbak siyang pagkain sa loob ng kanyang bahay, saan siya kumukuha ng pambili niyon? Nang sabihin ko ang lahat ng iyan sa kaibigan ko, ay kinutungan niya lang ako sa noo. Kung ano-ano raw ang pumapasok sa isipan ko. Ano ba raw ang pakialam ko kung saan kumukuha ng makakain o pambili ng pagkain ang matanda? Yun na nga, tol.
Kahit naman sino dito sa baryo natin ay nagtataka kung saan kumukuha ng pangkonsumo ang matandang yon. Wika ko pa. Bahala ka. Basta ako, hanggat hindi napapatunayan na aswang ang matandang yon, hindi ako naniniwala. Pwera na lang kung sariling mga mata ko ang makakakitang nagpalit ng anyo ang matanda bilang aswang. Doon, tsaka pa lamang ako maniniwala. Mahabang pahayag na wika ng kaibigan ko. Napapailing na lamang ako dahil kahit kailan talaga ay hindi naniniwala sa mga kababalaghan ang kaibigan kong ito. Sa paglipas nga ng mga araw ay napag-alaman naming pamangkin ni Aling Salve ang dalagang kasama nitong nakaraan. At sa bahay nito pansamantalang nanunuluyan ang dalaga. Kaya naman nagbabalak kami ng kaibigan kong pumunta sa bahay ng matanda. Dahil sa balak manligaw ng kaibigan ko sa dalagang pamangkin ni Aling Salve. Taragis, sigurado ka bang manliligaw ka talaga sa pamangkin ni Aling Salve? Naniniguro kong tanong sa kanya. Oo nga, mukha ba akong nagbibiro? Tugon niya. Alam mo namang unang tingin ko pa lang doon sa dalaga ay may kakaiba na akong nararamdaman. Kaya sige na tol, samahan mo na akong umakyat ng ligaw sa bahay ni Aling Salve. Pangungumbinsing wika niya pa sa akin. O na, sasamahan na kitang umakyat ng ligaw. Tumigil ka lang dyan sa kakulitan mo dahil baka hindi ako makatiis. Kumbagin na kita dyan. Wika ko. Natawa naman ang kaibigan ko at nagpasalamat siya. Dahil sa wakas ay pumayag na akong sumama sa kanyang umakyat ng ligaw sa dalagang natitipuhan niya. Nang gabing iyon nga ay nagplano na kaming pumunta sa bahay ni Aling Salve. Bit-bit ang alak at pasalubong sa dalaga ay nagpaalam ako sa mga magulang ko. Nasasaglit lang kami sa kapitbahay. Tinanong naman ako ng aking ina kung sinong kapitbahay ang pupuntahan namin. Sinabi ko naman sa kanyang aakyat ng ligaw ang kaibigan ko sa pamangkin ni Aling Salve, ang masungit naming kapitbahay. Saglit na natampal ng aking ina ang kanyang noo at nagsabing, Naku naman, bakit sa dinami-rami yung pwedeng puntahan o akyatan ng ligaw dito sa baryo natin? Bakit sabay pa ng matandang yun? Alam niyo naman ang bali-balita tungkol sa matandang yun, di ba? Kasi naman po ma, mukhang hindi naman po totoo ang mga usap-usapan tungkol sa matandang yon. Wala naman kasi tayong napapabalitang may pinatay o may kinain ng kapitbahay si Aling Salve. Kaya malabo po ang sinasabi nilang aswang ang matandang yon. Wika ko sa aking ina. Ayos nako, kayong mga kabataan no. Pagsitigil kayo. Dahil hindi ako papayag na pupunta kayo sa bahay ng matanda. Kahit nasabihin kapitbahay natin na matandang yon, wala akong tiwala. Ani pa ng aking ina. Napapakamot naman ako sa ulo at nagwikang saglit na saglit lang talaga kami. Pagka wala pang isang oras ay uuwi na rin kami kaagad. Nakakahiya po kasi sa kaibigan ko ma. Pumayag na kasi akong samahan siyang umakyat ng ligaw sa pamangkin ni Aling Salve. Tapos biglang hindi mo ako papayagan. Mahinang pangungumbinsing wika ko sa aking ina. Abat, talagang sa kaibigan mo pa talaga ikaw nahihiya ha? Sa akin hindi ka natatakot. Pinandidilatan ako ng mga mata ng aking ina at hindi ito sumasang-ayon na samahan ko si Tuning na umakyat ng ligaw. Pero dahil sa may angking kakulitan ako, Sir Casper, gaya ng aking ina,
Paulit-ulit ko siyang kinukumbinsing sandali lang talaga kami ng kaibigan ko sa bahay ng matandang bantog na aswang. Isa pa, kapag naman may nararamdaman akong kakaiba ay aalis rin kami kaagad at hindi na kami magpatumpik-tumpik pa. Dahil nga sa kakulitan ko mga kaaswang, ay wala na ngang nagawa ang aking ina kundi ang payagan akong sumama kay Tuneng. Basta't ba'y pakakatandaan ko ang palaging bilin niya sa oras na may mapapansin akong kakaiba o kababalagan sa bahay na pupuntahan. Huwag akong mag-atubiling lisanin kaagad ang nasabing bahay. Opo ma, alam ko na yon. Huwag kayong mag-alala dahil palagi kong tatandaan ang mga sinasabi mo. Nakangiting tugon ko at agara na nga kaming umalis ng kaibigan ko. Mga ilang minuto lamang ang nilakad namin ng kaibigan ko bago narating ang bahay ng matanda. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, habang naglalakad kami papalapit sa bahay ay biglang kumabog ng malakas ang dibdib ko. Pinagpapawisan na rin ako ng malamig at tila anumang sandali ay tuluyan na akong maglalaway. Matutuyuan na ako ng laway. Hindi ko alam kung bakit bigla na lamang naging ganon ang nararamdaman ko. Samantalang masaya naman kaming nag-uusap ng kaibigan ko nang nasa daanan pa kami. Kasalanan to ni Mama eh. Kung ano-ano na tuloy ang tumatakbo sa isipan ko ngayon. Sambit ko sa aking isipan. Nang mapansin ng kaibigan ko ang mga ikinikilos ko, ay tinanong niya ako kung ayos lang ba ako. Panay raw kasi ang pagpupunas ko sa noo. Sinasabi ko sa kanyang pinagpapawisan kasi ako, kaya panay ang pagpunas ko sa noo. Ayos lang ako kaya huwag niyo na lamang akong pansinin. Ayos ka lang ba talaga? Tsaka bakit ka naman pinagpapawisan? Ang lamig-lamig kaya ng hangin. Tugon niya. Ewan ko ba tol, pero para kasing, alam mo yon, parang may kakaiba akong nararamdaman. Nauutal kong wika sa kanya. Kakaiba? Anong kakaibang nararamdaman? Huwag mong sabihin natitipuhan mo na ako. Ngayon pa lang ay tatapatin na kita. Hindi kita gusto. At kailanman ay hindi ako magkakagusto sa isang lalaki. Kaya ibaling mo na lang sa iba yang nararamdaman mong sinasabi mo. Pagbibiro pa nitong wika, sabay humagalpak ng tawa. Sira ulo. Huwag mangarap ng gising, baliw. Tarantado talaga tong kaibigan ko to eh. Iwanan kita dyan, makikita mo. Saad ko. Uy, biro lang. Masyado mo namang siniseryoso ang mga sinasabi ko. Anya pa. Nang nasa labas na kami ng bakuran ng bahay, ay mas lalong tumindi ang nararamdaman ko. Sa kadahilan ng pagawari ko ay may mga matang nagbabaga ang nakatingin sa amin mula sa kung saan. Napakadilim pa naman ng gabing iyon dahil sa walang buwan sa kalangitan. Idagdag pang kasera lang ang gamit ni Aling Salve sa loob ng bahay nito. Kaya't napakadilim talaga. Akmang kakatok na sana ang kaibigan ko nang makalapit na kami sa pintuan. Pero mabilis kong pinigilan ang kanyang kamay. Teka lang, bakit mo naman ako pinigilang kumatok, tol? Pagtatakang tanong niya at medyo napalakas ang boses. Sa pabulong na boses ay sinabihan ko siyang huwag maingay. Dahil baka may makarinig sa amin. Sinabi ko sa kanyang huwag muna siyang kumatok dahil may narinig akong mahihinang pag-angil. At hindi ko alam kung nasaan banda. Nang ilibot ko ang paningin at pilit na inaninagan ang kadilimang pumapalibot sa buong kapaligiran,
na wala naman akong nahigilap na kung ano mang hayop. Ay nako, guni-guni mo lang ang naririnig mo. Wala naman kasi akong narinig eh. Wika niya pa tila naiinis na siya sa akin. Bali maisingit ko lang, Sir Casper. Medyo malayo ang agwat ng bahay ni Aling Salve sa mga kapitbahay niya. Dulo na kasi ng baryo ang tahanan niya. Nasa gitna ng malawak na bakanting lupa ang bahay na kinatitirikan nito. At sa bawat paligid ng bahay ay may niyugan at iba't ibang klase ng pananim ang naroon. Balik na po tayo sa kasalukuyang kaganapan. Naiinis nang sinabi ng kaibigan kong tigil-tigilan ko na raw ang pagiging matatakotin ko. Dahil sa nakakahiya sa dalagang liligawan niya. Kung makikita nito ang itsura kong daig pa ang humigop ng isang basong suka. Sa sobrang pamumutla ng labi ko. Sa totoo lang, Sir Casper, hindi naman talaga ako matatakotin. Pero ang mga sandaling iyon ay tila ba sinapian ako ng isang kaluluwa ng baklang matatakotin. Dahil sa kahit may hihinang kaluskos lamang ng dahon, sanhi ng hangin na humahampas dito, ay nagugulat ako at nagtatayuan na ang mga balahibo ko sa buong katawan. Pati sa bulbons. Napamura na lamang ako sa aking isipan at pilit na nilakasan ang aking loob. Nangya naman talaga. Bakit ba ako kinagabahan ng ganito? Sambit ko sa isipan. Maya-maya pa ay may narinig kaming sunod-sunod na ingay. Naanimoy mga kamay na pumabalakbak. Sa pandinig ko, Sir Casper, ay naroon iyon sa gilid ng bahay. Kaya naman sumilip ako at marahang naglakad papunta sa gilid ng bahay. Hoy, saan ka pupunta? Bumalik ka rito. Pambihira naman oh. Pabulong na tawag sa akin ni Tuning. Hindi ko pinapakinggan ang pagtawag niya sa halip ay tuloy-tuloy lamang ako sa paglalakad. Hanggang sa napadako na nga ako papunta sa likuran ng bahay. Nasipat ko namang agad na sumunod sa akin ang kaibigan ko. Walang iya ka talaga, tol. Nakakaurat ka. Inis na bulong ng kaibigan ko nang tuluyan ng makalapit sa akin. Magsasalita pa sana ulit ang kaibigan ko. Nang sa bigla na lang kaming natigilan sa paglalakad at sabay na napatingin sa iisang direksyon. Sa kadahilan ng malinaw naming nakikita mula sa liwanag ng gasera, ang tatlong dambuhalang asong may mahahabang paa sa bandang likuran. Nagbabaga ang mga matang namumula at may mahahabang pangil. May nilalantak ang karning hilaw ang mga iyon at walang tigil sa pagngasab ang bibig. Ang mas lalo pa naming ikinagulat ay nang makita namin ang dalagang nakatayo malapit sa mga dambuhalang sigbin. May likidong pula ang bibig nito hanggang sa dibdib, na para bang kakatapos lamang nitong kumain ng hilaw na karne. Nang tignan ko naman ang kamay ng dalaga, mas lalong nanlaki ang mga mata ko nang matanaw kong may hawak itong karne ng hayop. At walang pagdadalawang isip na nilantakan niya iyon. Parang patay gutom ang dalaga habang walang sawang nilalantakan ang karning hilaw. Halos bumaliktad ang sikmura ko. Kaya naman dagli-dagli na akong bumalik sa bungad ng bahay. Nang makarating ako sa bungad ng bahay ay doon ko na inilabas ang lahat. Suka ako ng suka. Samantalang ang kaibigan ko naman ay pani ang pagdura. Putakti. Aswang nga ang mga taong naninirahan sa bahay na to. At may alaga pa silang sigbin. Bulalas kong wika sa kaibigan ko. Umalis na tayo dito. Bago pa may mangyari masama sa atin.
Wika ng kaibigan ko. Akmang aalis na sana kami nang sa walang ano-ano ay bigla na lamang may nagsalitang matanda sa garalgal na boses nito. Na animoy boses iyon na nanggagaling sa ilalim ng lupa. Dahil sa gulat na nararamdaman ko ay halos panawan na ako ng ulirat at sa hindi inaasahan ay napasigaw na ako ng malakas. Mabilis namang tinampal ng kaibigan ko ang aking bibig at pagkatapos ay binati ang matandang nasa likuran namin. Magandang gabi po, Aling Salve. Mukhang nagliliwaliw pa kayo sa labas ng ganitong oras sa... Pilit ang iting bati ng kaibigan ko at nagkunwaring wala kaming nakikita sa likuran. Anong maganda sa gabi? Nakikita ko palang kayo ay nababanas na ako. Galit na tugon ng matandang namumuhaghag ang buhok na animoy kakagising lang. May kakaibang amoy rin akong nalanghap mula sa matanda at napakalansa noon. Nakakasulasok sa ilong at akmang babaliktad na naman ang sikmura ko. Grabe naman po kayo kung magsalita. Ang sakit po. Pagbibirong saad ng kaibigan ko. Sinikok siya dahil sa napansin kong pailalim ang titig ng matandang si Aling Salve sa kanya. Nakakatakot na pagmasdan ang ekspresyon ng mukha nito. Idagdag pang may bitbit siyang lampara at tungkod. Nalagpas pa sa kanya ang taas. Kaya't mapagkakamalan mo siyang matandang bruhang mangkukulam na aswang. Mabalasik na sinabihan kami ni Aling Salve na umalis na at pagka hindi siya makapagtimpi ay ipalapa niya kami sa mga alaga niyang aso na nasa likuran ng kanilang bahay. Sa narinig namin ay mas lalo pa akong kinalibutan. Kaya naman mabilis pa sa kidlat na kumaripas kami ng takbo. Sa bilis nga ng pagtakbo ko, ay halos liparin ko na ang daanan makalayo lamang sa bahay ng bruhang aswang. Habang tumatakbo ay rinig namin ang huni ng wakwak at ang mga yabag ng paa ng hayop na parabang nakikipaghabulan sa amin. Malalakas na halinghing at pag-ungol ng hayop ang naririnig namin. Nagsisigaw na ako at humihingi ng tulong dahil sa pagkaramdam ko. Anumang sandali ay maaabutan na kami ng nilalang na humahabol sa amin. Patuloy pa rin sa paghuni kasi ang mga wakwak. Putragis naman talaga. Bakit pa kasi hindi ako nakinig sa sinasabi ng aking ina? Pagsisising sambit ko. Mas binilisan ko pa ang pagtakbo para makalayo sa aswang na humahabol sa amin. Hindi nagtagal, ay nakarating na kami sa bahay. Kaagad ko namang ibanalita sa mga magulang ko ang tungkol sa mga nakita namin. Hindi magandang magbiro ng ganyan, anak. Alam mo namang bantog na aswang si Aling Salve. Pero wala pa namang nakakapagpatunay. Kaya huwag kang gagawa ng mas lalong ikakasira sa imahe ng matanda. Wika ng aking ama at halatang hindi siya naniniwala. Pa, totoo po talaga ang sinasabi ko. Totoong aswang si Aling Salve. At yung pamangkin niya. Kitang-kita ko pa ang mga alaga nilang sigbin. Giit ko. Nang gabing iyon nga ay tinawag ng aking ama ang mga kaibigan nito. Tapos ay nagpulong-pulong silang susugurin ang bahay ng matanda. Ilang minuto pang nakalipas matapos maihanda ang mga kagamitan ay sumugod na sila. Kami naman ay tuning ay nananatili lamang sa loob ng bahay dahil hindi pa rin napawi ang takot na nararamdaman namin. Makalipas ang ilang minuto ay bumalik na sila. Pagkabalik nila sa bahay
ay sinabi ni Papa na hindi na nila naabutan pa ang magtiyahing aswang. Maging ang mga sigbin hindi na rin nila naabutan. Pero may mga nakuha silang ebidensya. Gaya na lamang ng mga bagong bangkay ng hayop. Gutay-gutay ang mga iyon na para bang pinagkakalmot gamit ang matutulis na mga kuko. Mukhang natunugan ng magtiyahin na susugod ang mga taong baryo. Kaya dagli-dagling umalis kaagad ang dalawa kasama ang mga alaga nilang sigbin. Para hindi na bumalik ang magtiyahing aswang ay winasak nila ang tahanan nito. Nang sa ganon ay wala nang kababalaghan pang ginagawang lagim ang kapitbahay na magtiyahin. Sa ngayon po ay okay naman ang aming lugar. Paminsan-minsan ay may napapabalitang mga aswang-aswang o mga kikit. Pero hindi naman nananakit. At saka isa sa aming lugar na magandang destinasyon. Maliit lang ito pero madamo at may bundok-bundok pa. Dito ko na lang po tatapusin ang kwentong ito, Sir Casper. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. Shoutout pala sa apo kong magiging sima na. Shoutout sa iyo, Francis Tuhayan. Salamat.